Good day. Our verse for today is about risk management of God and decision making. Dumarating sa panahon na minsan meron tayong mga tough decisions that is needed, but it seems that when we ask God, it seems that He places an information to you na akala mo sa demonyo without discerning carefully that God warns us. Sometimes He uses our weak conscience. Sometimes He uses weak counseling. But sometimes we do not listen between the lines. Ang ibig sabihin ko, may mga prophecy sa Bible na mapapansin nyo parang weird kasi hindi pabor sa bayan ng Israel. Ang isang example nito, si Prophet Jeremiah po, isang propeta during the time when King Zedekiah was the ruler during that time. At nag-backslide siya. Pag sinabing backslide, siya ay umurong mula sa tamang katuruan, tamang kautusan, tamang pagkilos. Lumayo siya sa Diyos, inabuso niya ang kanyang power ng kanyang leadership. At makikita natin to, masasight natin to kung babasahin natin yung buong chapter 38 from verse 17 to 18. It seems that the prophecy is very bad and not in favor in the eyes of the person warned. Pero ang hindi niya alam, ito ay gamot sa kanyang problema na ang nakatago ay mas malaking problema. Babasahin ko yung King James, Jeremiah chapter 38, verse 17. Then said Jeremiah unto Zedekiah, Thus saith the Lord, the God of hosts, the God of Israel, if thou wilt assuredly go forth unto the king of Babylon's princess, then thy soul shall live, and this city shall not be burned with fire, and thou shalt live and thine house. Pakinggan nyo yung online Tagalog. Sabi rito sa Jeremiah 38 verse 17, babasahin ko po yung Tagalog. Jeremiah 38 verse 17. Sandali lang po ha, kasi nagkiklik ako minsan, no? 38, may sabi ko, 38 verse 17. Nang magkagayoy, sinabi ni Jeremias kay Zedekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Kung iyong lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babylonia, mabubuhay ka nga, at ang bayang ito ay hindi masusunog ng apoy, at ikaw ay mabubuhay, at ang iyong sangbahayan. During that time, napakalakas po ng army ng King of Babylon na si Nebuchadnezzar. Parang illogical, no? Kung iisipin mo, kung ako si Zedekiah, the King of Judah, ba't naman ako susurrender dyan kay Nebuchadnezzar? Sometimes hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, matigas pa ang ulo natin. Sometimes hindi lahat ng tao may gift of prophecy, may wisdom sa warfare. Ang may wisdom sa warfare, yung iyong pastor, o kaya yung iyong propeta. Kaya lang, dahil nga of pride, sinasabi natin ay
Ba't ako makikinig kung ikaw si King Zedekiah? Kalaban niya ng Israel, kalaban niya ng Judah. Kalabanin natin ang Babylon. Pero ang warning ni Prophet Jeremiah ay kailangan makipagsunduan siya sa Babylon. I'm not preaching politics. Maganda yung wisdom ni PRRD nung siya ang presidente. Sabi niya, bakit ko i-risk ang mga sundalo ko? Marami pang mamamatay, makikipag-away tayo sa China tungkol doon sa sovereignty ng West Philippine Sea. Compare nyo yung sitwasyon ni Zedekiah doon sa sitwasyon ng Pilipinas during that time. Walang away, walang alitan nung nag-try ng hindi niya ginamit ang force. Ang ginamit ni PRRD during that time was diplomacy. So, walang chance magkaroon ng gera kasi ang tingin ni PRRD during that time, natatandaan ko, walang pakinabang sa digmaan. Many people are against bakit ka makikipagkaibigan sa China. Pero in reality, kahit saan ka pumunta, puro Chinese product. Mula Shopee, Lazada, TikTok, ang dami natin bumibili ng Chinese product. I'm not promoting Chinese product or US product. What I'm promoting, there are things, if you listen between the lines, yung sinasabi ng Diyos, na sometimes there are things in prophecy, nagwa-warning. Minsan, the weirdest things na pinagagawa ng Lord, weirdest sa paningin ng tao, but if you listen between the lines, the Holy Spirit is speaking, dapat sundin. Kaya ang title po natin, Risk Management of God, Decision Making. In reality, si Prophet Jeremiah po na-accuse na spy ng Babylon, spy ni Nebuchadnezzar. But what is the mysterious thing para sa mga unbelievers, yung mga hindi naniniwala sa akin? I don't care if you do not believe in my post. Basta nagsasabi ako ng totoo sa Biblia. Meron akong naengkwentrong church dati na nagprophesy ako noon. Nagalit ang Panginoon dahil may mga tao, kahit sa mga churches, pagdating sa pera nasisira. Nag-prophesy ako noon. Sabi nila, ako daw ay nag-preach ng masyadong judgmental, pero hindi naman sa akin yon. Natatandaan ko yon, yung first time, hindi ko pa alam, I was a novice, pero ginagamit ako ni Lord. Kasi ang sabi ni Lord, warningan mo sila. Winarningan ko sila tungkol sa pera. Hindi ba nagkatotoo ngayon kung ano nangyari sa church nila ngayon? Hindi ko babanggitin kung anong church yun. Mula noon, ayaw nila ako pag-preaching. Alangan naman mag-share ako, puro sugar coating. Mga kapatid, when God warns you and gives you the weirdest, maaring sa logic natin, hindi tama, no? Katulad nito, sabi ni Jeremiah sa Jeremiah 38 verse 17, kung magkagayo makinig kayo, sabi ng Panginoon, kausapin mo yung mga opisyal, pakausapin mo yung mga prinsipe ng Babylon. Mabubuhay ka, ang iyong lungsod hindi masusunog ng apoy. Ikaw ang mabubuhay at ang iyong pamilya, ang iyong sambayanan. Kung nakinig si Zedekiah at walang pride dahil hindi sila prepared. Ang Babylon was ready prepared for war. Common sense minsan hindi common. Isa yan sa natutunan ko. Ang nangyari po kasi sa kanila, winarningan sila from verse 17 to 18, kung hindi siya makikipagtulungan sa prinsipe ng Babylon, mahuhulog sila sa kamay ng mga Chaldeans, masusunog ang Jerusalem, hindi sila makakawala mula sa Jerusalem. May mga leaders sa panahon ngayon, matitigas ang ulo, nauutupan nila yung
yung mga ibang tao. Ngayon marunong na ang tao, pero kailangan unahin si Lord para yung karunungan na yun aligned sa kalooban niya, magiging successful. Pakinggan niyo yung sinabi rito. Jeremiah 38 verse 18. But if thou wilt not go forth to the king of Babylon's princess, then shall this city be given into the hand of the Chaldeans, and they shall burn it with fire, and thou shalt not escape out of their hands. Sa Jeremiah 38 verse 18, ganito pagkasabit sa Tagalog. Kung hindi mo lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babylonia, mabibigay ang bayang ito sa kamay ng mga Kaldeo at kanilang susunugin ng apoy, at ikaw ay hindi makakatanan sa kanilang kamay. So, makikita natin mga kapatid, the warnings of God may seem not to favor you, but if you listen between the lines, meron palang binibigay ang Diyos na example or message. Kasi alam nyo kung bakit? Winawarningan po tayo ng ating Panginoon Diyos. Applicable po to pag tayo ay lumalayo sa kanyang kalooban at sariling karunungan ang umiiral, o yung sariling yabang at inggit ang umiiral. Sabi nga ho dito sa Jeremiah chapter 27 verse 9, naniniwala pa tayo sa mga sabi-sabi, sa tradisyon na walang kabagay-bagay, ba't hindi natin pakinggan ang nasusulat sa Biblia? Hindi yung mga fake na pastor, fake na propeta, fake na panghuhula. Ang sabi rito sa Jeremiah chapter 27 verse 9, therefore, hearken not ye to your prophets, nor your diviners, nor your dreamers, nor your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, you shall not serve the king of Babylon. Tama nga naman kung common sense. Pero there are times God speaks in the weirdest sense. But if you listen between the lines, it is true. Si PRRD po noong mga panahon na yun, binatikos. Bakit ka makikipag-alyansa sa China? Siguro member ka ng triad, ang daming binato sa kanya. Pero compare mo ang mga mangingisda ngayon sa dagat, pinalalayas. Pero nung panahon ni PRRD, sige, mangisda kayo dyan, walang problema. Mga kapatid, open your eyes. I'm not preaching politics. I'm preaching wisdom of God. There are things, mas maganda pang sumurrender tayo kaysa magmatigas kung mali naman tayo. Pero alam nyo, itong mga propeta sabi, huwag kang maglingkod sa Babylon. Mga Israelita tayo, sabi ng Diyos. Pero hindi naman pala sinabi ng Diyos. Ininsist natin yung territory sa West Philippine Sea. Tama yun, pero it's not the proper time. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos? Ang sabi sabi ni PRRD, ba't hindi na lang natin magkaroon tayo ng joint oil exploration ng Philippine West Sea? Salip, kaya pala nila kinokontra dahil gusto nilang pumapel, gusto nila nang kumita doon. Inuuna sarili bago ang kapakanan ng bayan. Ganyan ang nangyari kay Haring Sedekaya kasama ang kanyang pamilyang korap. Ang korap na si Sedekaya, winarningan ng Diyos. Sabi dito sa Jeremiah chapter 27 verse 10, for they prophesy a lie unto you to remove you far from your land, that I should drive you out and you shall perish. Tingnan nyo, sinabi ng Panginoon kay Jeremiah,
kung papakinggan mo si Jeremiah nang hindi binabasa yung buong chapter 27, it seems na kalaban si Jeremiah, siya ay spy. Ganyan din ang ginagawa sa mga leaders na kumokontra, nagsasabi ng favorable things pero deep inside trap. Kaya ang sabi dito sa Tagalog sa 27:10 ng Jeremiah, pakinggan nyo. Chapter 27 verse 10. Sapagkat sila'y nanguhula ng kasinungalingan sa inyo upang excuse me po upang ilayo kayo sa inyong lupain at aking palalayasin kayo at kayo'y mga malilipol. Ibig sabihin ng malilipol kayo ay makakapture. Sandali lang po. Mga kapatid, gustong harangin ng kaaway yung mensahe. Dahil yan ang style ng kaaway. Ang style ng kaaway, magandang pakinggan, logical. But sometimes, when a prophet of God says something, warns you na hindi favorable sa'yo, huwag kang magagalit. Kasi, gamot yan. Yan ang antibiotic. Di ba yung mga antibiotic pangontra paminsan-minsan? Magandang guide yan. Take advantage. Pag may kumukontra, pakinggan mo na, huwag kang magsasalita. At makukuha mo ang solusyon. Listening between the lines is one of the failure of a typical Christian. Babatuhan mo pa ng verse para pakita mo alam mo yung Bible verse. Pero in reality, pagdating sa practical application, nasisira. So hanggang dito na lang po tayo. I do not want to take more of your time. Let us pray. Father God, i-bless mo lahat na nakakuha ng mensaheng ito. It is better to trust on you, Lord, and acknowledge all our plans to you. Tell your plans to God and God will grant it to you. He will say if it is yes or it is no. When it is yes, amen. When it is no, sometimes God prepares you to a greater blessing. Hanggang dito na lang po. God bless.